Hi mga kabasketball, Heprem TV nagbabalik. Si Shai Gilgeous-Alexander ay gumawa lamang ng history, hindi lamang sa court mga kabasketball, ngunit sa payroll. Matapos siya sumang-ayon sa isang extension ng record-breaking na kontrata, ang Oklahoma City Thunder star mga kabasketball, ay nakatakdang kumita ng $68.1 million bawat taon, na ginagawa siyang highest paid player sa history ng NBA, sa ilalim ng bagong salary cap system. To put that into perspective mga kabasketball, iyon ay higit pa sa buong 2013 hanggang 2014 San Antonio Spurs roster combined. Oo mga kabasketball, the same Spurs squad na nanalo ng NBA championship, na may mga legends tulad nina Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, at Kawhi Leonard, altogether mga kabasketball, ay nakakuha lamang ng $63.5 million sa taong iyon. Ang team na iyon mga kabasketball, na malawak na itinuturing na isa sa best of its time, nanalo ng 62 regular season na laro, sa ilalim ng head coach na si Greg Popovich, na nagpapanatili ng team first culture sa locker room, that every player bought into. Tinalo nila si LeBron James mga kabasketball sa kanyang prime, na nanalo sa 2014 finals sa 5 laro. Ito ay isang halimbawa kung gaano kalayo ang NBA finances, sa loob lamang ng isang dekada, at kung gaano kalaki ang halaga na dinadala ni Shai, bilang face of the Thunder's title-winning core, na nag-average siya ng 32.7 puntos, 5.0 rebound, at 6.4 na assist sa bawat laro, upang makuha ang kanyang unang MVP. Ang Thunder ay hindi nag-atubiling mag-alok sa kanya ng isang lucrative deal, kahit na imposible, na ilang taon na ang nakalilipas. Sa pagbabalik tanaw mga kabasketball, ang payroll ng Spurs sa taong iyon, ay tila nakakagulat na mababa, para sa isang koponan na dominated sa liga. Ang kanilang best player, na si Tim Duncan, ay gumawa lamang ng $10.4 million, habang ang veteran point guard na si Tony Parker mga kabasketball, ay claimed ng $12.5 million. That's not to mention legendary sixth man, na si Manu Ginobili, na kahit papaano ay nasa $7 million lamang. Ang koponan na iyon mga kabasketball ay isang clinic in team first basketball, na binuo sa chemistry, smart contracts, at development ng player. Ang kanilang payroll ay reflected an era, bago ang explosive growth of TV revenue, at ang salary cap jump na sumunod na nasa $58.6 million noong 2014. Siyempre, ang kanilang sweldo, ay way ahead of those who came before them. At the time mga kabasketball, si Kobe Bryant ang highest paid player sa buong liga, na may annual salary na higit sa $30.4 million. Ang pangalawa ay si Dirk Nowitzki, na gumawa ng $22.7 million. Ngayon, ang sweldo na iyon mga kabasketball, ay easily matched by high-level role players, tulad nina Tyler Herro, CJ McCollum, at Jerami Grant. Sa katunayan, kahit na ang mga younger players tulad nina Jonathan Kuminga, Josh Giddey, at Cam Thomas are seeking ng $30+ million deal. Iyon ay hindi upang banggitin ang mga nasa very top, na gumagawa ng higit sa doble ang mga kita, mula sa 2013 hanggang 2014 season's top performers. Si Shai lamang ay nakatakdang gumawa ng $68.8 million sa 2028 hanggang 2029, higit pa sa pinagsama ng buong championship team ng 2014. Ang kanyang total projected value ay $340 million. Ang massive rise in player compensation mga kabasketball, ay reflect sa league's broader economic explosion, dahil ang mga bagong media rights, international growth, at player branding power, ay sent values sky high mga kabasketball. Ang NBA ay transformed sa isang superstar economy, at si Gilgeous-Alexander ay ang perpektong halimbawa. With Oklahoma City fully behind him, binabago niya ang landscape para sa susunod na henerasyon ng mga supermax players. Kayong mga kabasketball, ano masasabi nyo dito? Mag-comment lang sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, paki-subscribe po mga kabasketball.